Kamusta mga pare ko at welcome back to another video na naman na kung saan isi-share ko sa inyo kung paano ko kumita ng 46,000 sa stock market. Pero bago ang lahat yan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell button para updated ka sa mga latest videos natin. Tara! Hello guys, ngayon October 28, 2020 at nagbunga na nga yung pag-iimbak natin sa STI. Sana nakasabay kayo dun sa pinost natin ng October 8. So more or less 20 days yun, no? 20 days yung nakalipas nun, no? Hopefully na nakasabay kayo ngayon. Tingnan natin yung mga comment, no? Sana nakasabay sila, no? And then, i-check naman natin ngayon yung mismong stock na STI. So, ito na ngayon yung stock na STI. Like natin yan. Okay. Ayan. Ang STI ay ngayon ay nasa 0.35. So, nabili natin yan below 0.31. So, nakapag-imbak tayo ng STI ng nasa 0.305. Ayun yung mga recent na na-imbak natin. And then, bumabanat tayo sa closing, no? Tulak-tulak ng 10,000 na shares para lang umangat o magkaroon ng magandang close. So, nagbunga na rin yung pag-iimbak natin. At pag-hold natin sa STI. Sa ngayon, maganda ngayon ang ginagawa ngayon ni STI, and then nakikita nyo yung volume, umaangat. And then yung RSI niya is nasa 68 RSI, which is bullish na siya. So, titingnan natin yung most recent high ng RSI, ayan yung aabangan natin. No? Plus, yung double, no? Baka magkaroon to ng double tap. I-check rin natin yan, no? So, hindi ko masasabi na mag-take profit na ako tomorrow, di ba? Kasi inaabangan ko dito yung most recent high kung titignan ng RSI kung babasagin niya. Ang most recent high niya is nasa 74. Sa ngayon, si RSI ni STI nasa 68, malapit na. So, i-check natin, no? Wala pa mismong nakaka-notice sa STI. Unti-unti pa lang yan. Pero, tingnan mo yung volume. Hindi siya nag-i-spike. Unti-unti pa lang siyang pataas, no? Sana, or in the past few days, kasi wag natin gamitin yung word na sana, no? In the past few days, no, baka, or tomorrow, baka mag-double tap na siya, no? Which is, may mga chances na untog or breakout kapag nag-close ito ng above 37, no? Above 37 at strong close naman siya, or di kaya nag-close siya ng above 36, which is good pa rin, no? Di pa naabot yung top o double top. So hinay-hinay lang or unti-unti lang yung pagtaas ni STI, no? Maganda yung laruan dito since na continuation na ng classes, and then may recent news na ang STI ngayon ay meron silang study now, pay later ka partner nila ang government. So automatic kung may revenue na papasok sa kanila, and this is yung bid and ask ni STI. So maganda ang close kanina, no? Naglalaban na ng bulat sa caviar. So millions sa 0.035, which is hindi nag-take profit yung mga nakabodega or mga insti, no? Kasi hindi sila pinansin ng mga retailers. Mostly ng retailers nagbubuhos na ng 34 o 30.33, no? At 0.33. So nag-take profit na sila, sumubit na sila. So in the past coming days, makakita tayo ng mga foreigner, no? Or mga
foreign buying, makakita tayo ng mga foreign buying na matataas, or may mga jockeys, may mga instinct na tutulak pa ng presyo, no? Ayun yung makakita natin in the past few days. So possible na magkaroon ng pullback to tomorrow, mag-take profit yung iba. So hindi sana mabasag yung 0.035 na level niya or 0.034 para magkaroon pa tayo ng rally sa susunod na mga araw. So titingnan natin yung mga analysis, uptrend na siya. So yung mga gumagamit ng AOTS, pwede na siyang pasukin, di ba? Dito pa lang sila papasok sa ganitong level, di ba? And then yung mga mama players natin, no? Tingnan natin yung chart. So nakapasok pa lang sila dito. Diyan pa lang sila pumasok sa third day. As kahapon, kung mama players ka, pwede kang makapasok kahapon o ng Tuesday. So naunahan natin sila. So, bakit ba sila natin naunahan? Kung i-check mo yung setup natin na napakasimple lang, no? Wala masyadong mga komplikado, no? So ito yung setup natin, templates, meme setup. So dito na tayo nakapasok dyan. So meaning to say, magko-cross pa lang yung MACD niya at nakakita tayo ng momentum, no? Momentum dito sa second level ng indicator natin, pumasok na tayo. So bakit kaya, no? Pa-cross pa yan, and then nakakita na tayo ng momentum, and then di naman tayo nabigo dun sa mismong play ng STI. Nakapasok na tayo bago pumasok yung ibang player. So ganun lang naman yung setup natin, di ba? And then analysis, check natin yung analysis, no? Ayan, no? Malaki pa ang bubunuin ng STI, no? Year to date niya is negative 0.41, almost half yung bagsak ng presyo. So hold ko lang muna yan si STI. Month is 11% up tayo. RSI bullish na. So neutral pa rin yung candlestick. So all in all, uptrend si STI, may bullish sentiment. So tignan natin yung mga nakapansin ba kay STI. Ito, may nakapansin na sa kanila. So ayan yung sinasabi nating scenario, no? Double top. Dapat hindi siya makapag double top at ma-breakout niya yung level na yan. Diyan pa lang papasok yung mga ibang player, no? Buy on breakout, no? Or magkaroon ng pullback at mag-stay dun sa level na yon. So maganda yun, magandang indicator yon, no? So ito pa lang sila, pumapasok pa lang sila, hindi pa lang nila nararamdaman yung STI. So dyan pa lang nila nakita yung STI na nagkakaroon na ng recent rally. Pero sa atin, nakapasok tayo dyan ng mga October 8 pa, or natapos tayo magbodega sa ganyang mga araw, di ba? Or bumibili na tayo, no? So sila, hindi pa sila nakakapasok noon. At the same time, hindi pa sila nakakapagpodega. Mas maganda pumili kasi ng stock na wala pang ingay or tahimik pa or wala pang volume, no? At masusustain mo or makikita mo dun sa mismong STI na low nag-accumulate siya, recent accumulation niya, no? Lahat ng stock dumadaan sa accumulation. Huwag kang maiinip kung nagka-accumulate yan. Mas maganda mag-accumulate bago mag-uptrend. So na-measure naman natin dyan, na sinabi ko naman na ang STI is low risk, high reward, no? Ayan yung mga recent natin, mga candles na nakita natin nag-accumulate, no? So in the
sa last video ko or sa mga video ko, pumasok rin ako dati sa SEI sa ganunong level, no? And then nakapagbenta ako sa 3.35. Kumita rin tayo dyan sa SDA. Hanapin nyo na lang yung last video ko ngayon. Ngayon, kumita na naman tayo. Suki na tayo ni STI. So, maganda kasi yung kanyang tawag dito, classification na low risk, high rewards, no? Nagigising pa lang yan. Pabugso-bugso pa lang yung mga uptrend niya. So, hindi na babasag ang 0.30 level. So, magandang indication yon para makapagbodega. So, i-check naman natin yung port ko. Sa ngayon, ito yung port ko sa STI. So, STI is naka 100% akong portfolio. Sa ngayon, meron akong gain na 46,500 and then 13% na yung gain natin. Hopefully, mag-rally pa siya or tumaas pa siya para makapag-project naman tayo ng 400,000. Diba? Tingnan natin yung mga iba pang bumili or nag-trade kay STI. Check natin ha, STI. Buyers and sellers, no? Yun, si WealthSec yung nangunguna. So, magandang indication yun na si WealthSec yung bumobomba. At si VDO Securitex, SB Equities, napapansin nyo, mga jockey yan, no? The good indications na pinapump or mayroong jockey na nasa loob na ni STI. And then si Call Financial. So, mostly mababa yung mga retailers, yung mga average or buying ng retailers is mababa, meaning to say sila ang tutulak once na nagkaroon ng rally tong si STI. Tingnan naman natin yung top seller, no? Top seller, the first, Call Financial, ValueQuest, ATR Kim. So, good position na tayo dyan, no? Pinaparali na nila. So, hopefully makakita pa tayo ng mga jockeys, no? Or makakita pa tayo ng mga jockeys na nagpupush ng stock na to. So, check natin yung traded price. So, mostly ang nakabili ngayon ay nasa 3.35. O, maganda tayo yung position natin. Kasi ang position natin is ayan, nasa 0.3606 yung average natin. So, ganun lang ang pagbubodega, guys. Walang mainipin. Hindi mo kailangan sumabay dun sa mismong pagtaas ng stocks, no? Lalo na kung meron kang trabaho at di ka naman trader or newbies ka pa, no? So, i-measure mo lang palagi ang ano bang risk niyan, low risk ba yan o high risk, no? Ganun lang kasimple. Huwag mo lang pa-komplikaduhin or sumakay pa sa hype or makinig sa mga taong nasa FB kasi minsan sila rin yung nagbebenta sa iyo, no? Kala mo bibili pala, yung pala kailangan lang nila magbenta, humanap ng mabebentahan. So, ganun lang, guys, ang pagbubodega, no? Hanap ka lang ng stock na nag-accumulate, may low risk, high return at napapanahon sa event or pwedeng magkaroon ng event triggering. Like for example, telecom, energy, and then yung mga stocks na katulad ng education, no? Yung mga casino stocks, no? Baka buksan na yan. Or yung mga resort or mga hotel or mga leisures, baka magkaroon na ng gradual open this December. So ayun yung laruan natin. So thank you, guys. Thank you for watching. Hopefully tumas pa si Seth or sana wag natin gamitin yung hopefully or hoping na, diba? So ganun, take chances natin na magkaroon ng rally to si STI since na
wala pa naman double tap, and then nagsisimula pa lang yung mga retailers makapansin. So good luck guys, good luck sa atin. God bless. Hello guys, ngayon November 9, 2020 at magbabalak na akong ibenta yung share ko na STI kasi based dun sa indicator na ginagamit ko, posibleng bumaba si STI ulit at mag-pullback ng around mga 34 or 0.34 or 0.33. Ayan yung mga pullback niya. So nagbebenta na ako ng paunti-unti dito sa STI. Hindi ko muna bibiglain kasi baka magsunuran or baka gumaya yung ibang mga trader. So unti-unti lang siya, hatiin ko lang siya sa mga 200, 300 shares. Meron tayong 1.14 shares dito sa STI. So sa opening pa lang, magbebenta na ako ng shares sa STI since sinabi ko na nga kanina na yung sinasabi ng aking indicator is posibleng magkaroon ng pullback, no, si STI. So hindi naman natin iaalisin sa watchlist natin si STI, magbebenta lang tayo ng shares. So possible na lahat na natin to ibenta kung marami talagang gustong bumili. So nasa watchlist pa rin natin yan si STI at babalikan rin natin yan. So may nakikita na akong mga jockey, no? Jockey na sumasagap dito or sumasalo or pumutulak kay STI. So nakita ko kahapon sila Tower, no? And then nakita ko naman na nagsisell din sila Summit. At the same time bumibili rin siya. So nakita ko rin si FM Yap na nagsisell. So ayun, magsisell na rin ako ng possible na lahat na ito, no? Kasi possible na mag-release si STI. Ang hindi isa sa mga indication ko ng pag-sell kasi possible na maapektuhan yung price ni STI sa ilalabas nilang quarterly earnings, no? Alam mo naman natin na yung mga eskwelahan, no, nagkaroon ng shutdown or nagkaroon ng lockdown. So possible na maapektuhan yung price ni STI dun sa ilalabas nilang third quarterly report, no? Wala pa silang nilalabas. So assume na natin na losses yung magiging magiging laman nun. Although meron si STI na recent news na nakipag-partnership siya doon sa Land Bank, no? Not for parang study now, pay later. But yung financial statement ni STI, doon ako nagwo-worry kasi doon sa mga recent news, di ba? So bumaba yung estudyante or online na rin. Although unti yung mga estudyante, pero on progress pa rin naman sila or nasa limelight pa rin sila ng kanilang business or continuous pa rin yung business nila, hindi naman nahinto o na-disrupt, no? Bagkus unti lang yung kanilang mga estudyante. So ayan, nabenta ko na yung partial ng STI. Magbebenta na lang ako ulit ng iba pa. So ayan, so secure na yung nasa 45 profit natin dyan, 45,000 profit. So 0.35 ako nagbebenta at 0.355 kadalasan akong nagbebenta dyan. Ayun, may bumili na si Summer, Jackie pala yung nagpapatag or nagsumasalo. So let's see, tingnan natin. Pero no regrets na rin kahit tumaas si STI. Alam ko tataas pa yan this week or yung if you can check the weekly time frame ni STI, maganda. Pero hindi naman sa lahat ng mga stock natin is pataas ng pataas, no? Possible na magkaroon ng pullback, no? Doon yung ma-maximize yung profit natin. Kapag nagkaroon ng pullback, doon naman tayo ulit papasok.
So maganda si STI, nasa 10% pa lang or nasa 13% to 14% pa lang yung um, ang tinataas niya simula nagkaroon siya ng 52 weeks low, no? So let's see, no? Kung makapasok tayo ulit si STI at babalik-balikan natin si STI. Kung mapapansin nyo sa recent video natin, meron rin tayong video ng STI, no? Kumita na rin tayo dyan ng 33,000 yata dyan sa STI. So ngayon, kumita na naman tayo or possible tayo kumita ng 45 to 46,000, no? So in total, how much yung mga nakita natin? Almost 90,000, no? So good choice sa stock na napili natin kasi low risk siya, high return. So meaning to say, kahit laggard stock yan, nakikita naman natin na umaangat paunti-unti. Ayan, ito na yung mga nabenta ko sa STI. So good luck guys. Hopefully, kumita rin kayo sa STI katulad ko. Good luck sa next time na pagbubudeka natin, naway samahan nyo naman ako. Sige, bye-bye.